Gusto ko silang makahon ba, ma'am, na maranasan rin nila ang masiganang buhay. Ang bahay kasi nila sa mismong dagat sa Bacoor, Cavite nakatirik. Siguro po elementary po yun na nag-uusap po kami ng mga kaklase ko po na yung mga magulang po nila, eto si teacher, si mga basta nasa office po something. Tapos doon ko po na-realize na, si Papa, fish vendor lang, tapos nakatira kami sa squatter. Tapos yung ibang mga kaklase ko po nun is nakatira sa subdivision. So doon ko po na-realize na di po pala kami ganun may kaya po. Ito ipinanganak at lumaki si Elena, kasamang kanyang ama't ina at dalawang nakakatandang kapatid. Sa halos 2 dekada, ang pinagtagpi-tagping kahoy at yerong ito ang nagsilbing tahanan ng pamilya Espina. Kapag po naulan, nabi po kasing tulo. So kapag po maraming tulo, hindi na po ako nakakagawa. Kumbaga kasi po, nababasa po yung mga outputs na magagawa ko eh. Kung karamihan sa atin, chill ang nararamdaman sa tabing dagat. Sa totoo lang, iba para sa pamilya Espina. Si Tatay Eliseo, saksi sa hirap ng buhay sa tabing dagat. Dito na pinanganak yung namin, yung kalawa, mga 19 siguro. Nakatira kami dati sa Antipolo, nung bago. Tapos nalipat kami dito kasi sa hanap buhay nga, ma'am. Wala kaming hanap buhay. Delikado talaga dito, ma'am. Lalo na kung bagyo-bagyo. Di magwa-warning naman yung ma'am, yung barangay. Pag signal number 2, ma'am, lilikas na talaga kami doon sa school. Kaya ginaga ko, inaano ko na yung pamilya ko, pinalipat ko na doon sa school, ma'am. Ng Rema naman, malaki-laki na ang gastusin sa dami ng kinakailangang pang-maintenance. Kaya nagkasakit ako sa baga noong 2019. Lumuwa talaga ako ng dugo. Sobrang dugo. Akala ko mawala na ako. Tapos bumalik na naman ngayon. Nung Sabado lang nag-x-ray na naman ako. Clear na. Tapos yun nga, na-stress na naman ako dahil yung sa cholesterol daw, yung taas, high blood, diabetes. Ano na ba ito? Wala nang katapos sa gamot. Ramdam na ramdam ng bunsong si Elena ang bigat ng kanilang sitwasyon. Kaya kadalasan, siya na mismo ang gumagawa ng paraan para makabawas sa pasanin ng kanyang mga magulang. Ang pangarap ko talaga sa ma'am, na mabigyan ko silang kinabukasan na maganda, ma'am, na hindi rin sila sumunod sa yakap namin na napakahirap namin, ma'am. Gusto ko silang makahon ba, ma'am, na maranasan rin nila ang masiganang buhay. Yung grade 7 po, po ako nun, with honor lang po ako nun. Tapos ng grade 8 with high, grade 9 with honor ulit. Tapos di ko po sure if ngayong grade 10 magiging with high po. Parang nilalaban po ako sa math competition po, like MTAP po. Ilang kayo magkakapatid? 3 po. Ako po yung bunso. Yung panganay po, nag-aaral po siya sa PUP. Dean's Lister po siya ngayong 3rd year college po. Tapos yung kuya ko naman po is nag-aaral po siya sa CABSU. Nung nag-senior high po siya, with honor naman po siya. Ito po yung pangatlo po na nag-valedictorian po ngayon, nag-graduate ng grade 10 po. Ito yung mga medal niya. Sa kanyang valedictory speech, ibinida niya agad ang kanyang mga magulang. Para sa aking tatay na si Papa Tomas, isang simpleng manlalako ng isda, at sa aking nanay na si Mama Rima. Taus-puso po akong nagpapasalamat sa walang sawang sakripisyo, pagmamahal at pag-aalaga na nagbigay lakas sa akin upang magtagumpay. Ma, Pa, alam ko pong proud na proud kayo sa akin. Ang medalya at karangalang ito ay para sa inyo. Sa karangalang nakamit ni Elena, ibinuhos na rin ng aming team ang iba pang sorpresa namin sa kanila. Una na riyan, ang brand new laptop na magagamit ni Elena para sa kanyang pag-aaral. Ito, Elena, tanggapin mo ang brand new laptop. Wow. Galing sa Thank you, sir. Foundation. Ayan, kasama lahat. Thank you. Ayan, Thank you pa yan po. kasama. 5,000 cash. Thank you po. Ayan, salamat, Sir Rafi. Salamat po, Sir Thank you po, Sir Rafi.